meron tayong latest sa GAA hearing. Yung ating pong kaso sa Korte Suprema, nagpadala po ng notice kanina sa ating mga abogado ang Korte Suprema at yan nga ho, ay pinapaalalahanan ang magkabilang panig, tayo yung mga petitioner sa ating mga abogado at yung respondent yung gobyerno. Pagdating po ng hearing ng May 19, marami pong nagtatanong, hindi po tuloy bukas yung hearing, yung oral argument patungkol dito sa what I describe as unconstitutional, invalid, immoral, and illegal 2025 national budget. Sapagkat nagmotion po ang Office of the Solicitor General na ipagpaliban yung nakatakdang pista o oral argument po para bukas. In fact, 3 araw po yan, April 1, 2, and 3, ang una pong itinakda ng Korte Suprema. Subalit dahil po sa motion ng Office of the Solicitor General, ipinagpaliban po ng Korte Suprema at ito po ay nausog at gagawin sa May 19, 2025. Ang notice po ay pinaghahanda ang parehang partido, ang petitioners, tayo po yun, sa pangunguna ng ating mga magagaling na abogado, at ganun din po yung respondents. Nakasentro po yung usapin sa dalawang bagay. Was Article 14, Section 5 of the Constitution violated nung hindi po binigyan ng higit na malaking prioridad sa budget ang sektor ng edukasyon. Tatandaan ninyo, ang ating pong contention, higit na malaki ang binigay na funding o allocation o pondo sa public works kung iahambing mo sa pondong inilaan o ibinigay sa education sector. Mahigit 1 trillion po yung ibinigay kabuuan sa public works sector. Samantalang sa education sector, 900 plus billion lamang. At in fact, binawasan pa nga po yan ng 31 billion pesos. At panahon po ng graduation, pag-usapan natin pansamantala itong education sector natin, lalo na yung nasa public school. Nakita natin dito sa EDCOM2 report, gutom na yung kabataang Pilipino na nandyan sa public education system, mangmang pa. And yet, binawasan pa ng 31 billion pesos ang education sector ngayong taong 2025 ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po natin hinatid ang usaping ito, itong unconstitutional 2025 national budget sa Korte Suprema. At bukod po dyan ay gusto ring malaman ng Korte Suprema, i-argue po ng magkabilang panig kami sa petitioners kung bakit dapat ideklarang invalid at unconstitutional itong 2025 budget sapagkat nga po hindi tayo pwedeng makapagpasa ng ating taunang budget base sa blankong bicameral conference committee report na ito po'y final, approved, ratified, and signed by the members of the bicameral conference committee. Pinakita po namin sa inyo yung ratified, approved, and signed bicameral conference committee report na kung saan ipinakita natin 18 items ay blanco na nagkakahalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Mahalagang pinag-uusapan natin dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kahit saan po ako magpunta ng panig ng Pilipinas, bahagi ng aking pangangampanya bilang senador ninyo. Number 56 po sa balota, Attorney Vic Rodriguez, tinatanong tayo ng update. Ano na ba ang latest diyan sa GAA hearing? Ito po yung latest. Nagbigay po ng notice muli ang Korte Suprema at natanggap po ito kanina ng ating mga abogado, pinaghahanda para sa May 19, 2025 hearing, gaganapin po ng 10:00 ng umaga. At nandun din po sa pinag-uutos ng Korte Suprema ang pagdalo nung kinatawan sa Marikina, si Congresswoman Kimbo, ganun din po si on the part of the Senate, yung chairman po ng Finance Committee at contingent po ng Senado pagdating sa Bicameral Conference Committee, si Senator Grace po, pinag-a-attend din po ang kanyang presensya ay compelled. At ganun din
yung una na nilang binubuntunan ng sisi. Yung mga manggagawa, yung matitino at tapat na manggagawa ng Kongreso dyan sa mababang kapulungan at sa Senado, yung tinatawag nating miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee, pareho sa Senado at sa House of Representatives ay mariing pinapaalalahanan ng Korte Suprema na dumalo at maging present sa gagawing pagdinig sa May 19, 2025 simula alas 10 ng umaga. At may nagtatanong po sa update doon sa habeas corpus. Nag-aantay din po tayo ng update. Hindi po natin kaso yan. Bagamat yan po ay mahalaga sapagkat ito may kinalaman doon sa issue ng legality or illegality of the arrest made on the person of Rodrigo Roa Duterte, our beloved former president, or mas kilala sa tawag ng higit na nakararaming Pilipino na Tatay Digong. At alam ho ninyo, patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin, nandiyan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at napapag-usapan natin ang ating taunang budget. Alam mo ninyo, bilang senador ninyo, aking babantayan taon-taon itong paglimbag ng ating taunang budget. Dapat po kasi atupagin natin kung paano malabanan yung inflation. Simulan natin sa taunang budget. We cannot fight inflation when the government is spending more than what it is actually earning. We cannot spend more than what we earn. Yan po dapat ang fundamental sa budget, projection, planning, preparation, and utilization. Hindi po tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Para malabanan ang inflation, patuloy-ulit kong sinasabi, dapat meron tayong kusang loob na pagtitipid. Yung tinatawag nating tigil na natin yung pakikialam ng national government sa hindi naman nila core functions. Kagaya ng pamumudmod ng AKAP, pamumudmod ng AYIX, pamumudmod ng TUPAD at kung ano-ano pang ayuda. Hindi po trabaho ng national government yan. Hindi po trabaho ng mga mambabatas yan, senador man o kongresista. Meron na po tayong isang ahensya o departamentong nakalaan para dyan yung Department of Social Welfare and Development. Hayaan natin ang mga kawani ng DSWD. Hayaan natin ang DSWD mag-program at magsagawa ng totoong ayuda. Hindi natin pwedeng ibigay ito sa kamay ng mga politiko, senador at mambabatas. Hindi po pwede. Ang mangyayari po rito, mamumulitika lamang ang mga ito. At hindi tunay na ayuda sapagkat hindi naman po katulad ng tinatawag nating 4Ps o yung conditional cash transfer. Yung lang po if open sa public yung oral argument sa Supreme Court on May 19. Ordinarily, ay bukas naman po sa publiko yan. Subalit doon din po sa in-issue na guide at notice po ng Korte Suprema, pinapaalalahanan po yung parehong partido, the petitioners and the respondents, to limit the number of lawyers na dadalo nang hindi naman po mapuno yung session hall ng Korte Suprema. Bagamat higit na malaki po yung session hall ng Korte Suprema dito sa Padre Faura, ay maliit pa rin ho yan kung bubuksan talaga sa publiko. However, I believe, just like in the past oral arguments made before the Supreme Court, ay ito po ay merong naka-live na, anong tawag dyan, podcast? Meron pong live dyan, naririnig yung audiocast, naririnig po yung tinig, subalit hindi po makita yung mga nag-argue. So pwede pong sundan yan. At meron naman pong page ang Korte Suprema, pwede pong dinggin or mapakinggan yung tinig ng mga nag-argue.